Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 2, Quarter 1, Lesson 2, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga tunog ng alpabetong Filipino. C, F, J, N. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Kasanayang pampagkatuto. Natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino. C, F, J, N. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. Natutukoy ang sight words na kabilang sa Filipino. Natutukoy ang kahulugan ng mga salita ayon sa konteksto. A. Salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari, pantangi at pambalana. Mga layunin. Una, natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino. C, F, J, N. Pangalawa, nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. Pangatlo, natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. Pang-apat, natutukoy ang sight words na kabilang sa Filipino. Panglima, natutukoy ang pangalang pantangi at pambalana. Pang-anim, natutukoy ang mga salitang pantukoy sa ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Ang mga, si, sina. Bago tayo magsimula ng ating aralin ngayong araw, ano nga ulit ang ating napag-aralan kahapon? Mga bata, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaralan ngayong araw, alamin muna natin ang tunog ng mga letrang C, F, J, at N. Panoorin ang video at pagkatapos ay may mga tanong tungkol sa napanood na video. Ano ang inyong napanood? Ibigay muli ang tunog ng mga letrang C, F, J, at N. Tingnan ang ipapakita kong mga larawan. Ilang pantig ang binubuo ng bawat salita? Unang larawan. Kahoy. Kahoy. Ang salitang kahoy ay may 2 patinig. Pangalawang larawan. Baka. Baka. Ang salitang baka ay may 2 patinig.
Pangatlong larawan. Zoo. Zoo. Ang salitang zoo ay may dalawang patinig. Pang-apat na larawan. Manok. Manok. Ang salitang manok ay may dalawang patinig. Panglimang larawan. Tigre. Tigre. Ang salitang tigre ay may dalawang patinig. Bilangin ang pantig ng salita sa pamamagitan ng pagpalakpak. Bigkasin ang mga salita batay sa larawan. Tukuyin ang nawawalang tunog ng patinig at katinig sa bawat salita. Narito ang 1 to 5. Sagutan natin. Number 1. K. Kahoy. K. Kahoy. Number 2. A. Baka. A. Baka. Number 3. Z. Zoo. Z. Zoo. Number 4. M. Manok. M. Manok. Number 5. G. Tigre. G. Tigre. Basahin natin muli. Kahoy, baka, zoo, manok, tigre. Magbigay ng sariling halimbawa ng mga salitang may isang pantig. At magbigay ng sariling halimbawa ng mga salitang may dalawang pantig. Bago ko basahin ang ating kwento, ating alamin ang kahulugan ng mga salita. Payapa. Tahimik, di magulo. Halimbawa, ang bayan ng Carmen ay isang mapayapang lugar kung saan masayang naninirahan ang magkakapatid. Malawak. Malapad, maluwag. Halimbawa, malawak ang hardin ng magkakapatid. Marami ang pananim dito. May ipakikita akong mga larawan. Tingnang mabuti. Ano ang nakikita ninyo sa unang larawan? Ano ang ginagawa ng magkakapatid sa ikalawang larawan?
Bakit kaya kumakain ng mga prutas at gulay ang magkakapatid? Basahin natin ang kwento tungkol sa Ang Buhay sa Probinsya. Isinulat ni Rosalina R. Zonyo. Sa isang maliit na bayan ng Carmen sa Cebu, masayang naninirahan ang magkakapatid na sina Carlos, Felicia, Juan, Nina at Quintin. Gawa sa kahoy at kawayan ang kanilang bahay na nasa gitna ng malawak na bukirin. Tuwing umaga, tulong-tulong sila sa paghahanda ng kanilang almusal bago gumawa ng kanya-kanyang gawain. Pinapakain ni Carlos ang kanilang mga alagang hayop tulad ng manok at baka. Nag-iigib ng tubig si Juan. Nagwawali sa bakuran si Nina. Bibili naman sa palengke si Felicia. Quintin, ano ang ginagawa mo riyan? Tanong ni Felicia. Ate, sinusubukan kong tugtugin ng violin at xylophone na binili ni nanay kahapon. Sagot ni Quintin. Pagdating ni Felicia sa palengke, bumili siya ng isda, gulay at prutas sa kanyang kaibigang si Juan para sa kanilang pananghalian at hapunan. Kumusta, Juan? Sariwang-sariwa ang mga paninda mo ngayon. Maganda ito sa kalusugan natin. Marami ka na bang naibenta? Sabi ni Felicia. Oo, Felicia, marami kasi kaming napitas kahapon sa aming hardin. Sagot ni Juan. Pag-uwi ni Felicia, inanyaya ng kanyang mga kapatid na mamasyal sa zoo. Napagkasunduan nilang pumunta sa Cebu Safari at Adventure Park. Nakakita sila doon ng iba't ibang mga hayop tulad ng ibon, tigre, leon at iba pa. Napakaganda ng lugar na ito. Sayang nga lang at walang elepante. Gusto ko pa naman sana itong makita. May panghihinayang na sambit ni Quintin. Tuwang-tuwa pa rin ang magkakapatid habang patuloy na pamamasyal sa zoo. Sagutin natin ang mga katanungan tungkol sa kwento. Ano ang pamagat ng kwento? Sagot, ang pamagat ng kwento ay Ang Gawain sa Probinsya. Isinulat ni Rosalina R. Zonyo. Tungkol sa ano ang kwento? Ang kwento ay tungkol sa pang-araw-araw na gawain ng isang masayang pamilyang magkakapatid sa probinsya, kung paano sila ay nagtutulungan sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa sarili. Saan nangyari ang kwento? Sagot, nangyari ang kwento sa Carmen, Cebu, sa bahay ng magkakapatid na nasa gitna ng malawak na bukirin. Paano ipinakita ng magkakapatid ang kanilang pangangalaga sa sarili? Sagot, ipinakita ng magkakapatid ang pangangalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagligo at pagsisipilyo tuwing umaga, pagsusuot ng malinis na damit at pagkain ng masusustansyang almusal. Sa anong mga letra nagsisimula ang pangalan ng magkakapatid? Sagot, mga pangalan, Carlos, C, Felicia, F, Juan, J, Nina, N. Mga salitang nagsisimula sa letter C. Carlos, Carmen,
Cebu. F. Felicia, Fiesta. J. Juan. Enye ay matatagpuan sa pangalang Nina. Magbigay ng mga salita na binubuo ng dalawang pantig. Sagot: bahay, gulay, tubig, plaza, pilya. Ano-ano ang mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, hayop, bagay at pangyayari? Sagot: tao, Carlos, Felicia, Juan, Nina, nanay. Hayop, baka, manok. Bagay, bahay, violin, tsinelas, damit. Pangyayari, fiesta, almusal, pamamalengke. Ano-ano naman ang mga halimbawa ng pangalang pambalana o karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari, at pantangi o tanging ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari na narinig mula sa kwento? Pangalang pambalana: nanay, bahay, almusal, tsinelas, palengke, damit, fiesta. Pangalang pantangi: Carlos, Felicia, Juan, Nina, Carmen, Cebu. Gawain bilang isa. Balikan ang kwento. Basahin ang mga salitang may mahahalagang konsepto. Juan, Carlos, Felicia, Nina, Quintin. Hayop, palengke, bayan, isda, gulay. Ano ang tawag sa mga salitang binasa nyo? Gawain bilang 2. Tukuyin ang mga salita kung ito ay pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Isulat sa patlang ang sagot. Narito ang bilang 1 hanggang 5. Sagutan natin. Number 1, Quintin. Sagot: tao. Number 2, tindero. Ang sagot: tao. Number 3, isda. Ang sagot: hayop. Number 4, Carmen. Ang sagot: tao. At number 5, palengke. Ang sagot: lugar. B. Tukuyin ang mga salita kung ito ay pangalang pantangi o pangalang pambalana. Isulat ang check sa papel kung ito ay pangalang pantangi at X naman kung ito ay pangalang pambalana. Narito ang bilang 1 hanggang 5. Number 1, Cebu. Ang sagot: check. Number 2, magkakapatid. Ang sagot: X.
Number 3, prutas. Ang sagot, ekis. Number 4, gulay. Ang sagot, ekis. Number 5, Carlos. Ang sagot, check. Gawain bilang 3. Gumawa ng 5 pangkat. Unang pangkat, magbibigay ng 5 halimbawa ng pangalan ng tao. Ikalawang pangkat, magbibigay ng halimbawa ng pangalan ng bagay. Ikatlong pangkat, magbigay ng halimbawa ng pangalan ng pook o lugar. Ika-4 na pangkat, magbigay ng halimbawa ng pangalan ng hayop. At ika-5 pangkat, magbigay ng halimbawa ng pangyayari. Gawain bilang 3, magbigay ng halimbawa ng 5 pangalang pantangi at 5 halimbawa ng pangalang pambalana. Gawin ito sa inyong kwaderno. Narito ang mga halimbawang sagot. Pantangi. Maria, pangalan ng tao. Mayon, pangalan ng bulkan. Lapu-Lapu, pangalan ng bayani. Biyernes Santo, pangalan ng okasyon. At Intramuros, pangalan ng lugar. Para naman sa pambalana, bulaklak, bagay. Mesa, bagay. Ibon, hayop. Paaralan, lugar. Alak, inumin. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Ano ang mga uri ng pangalan? Una, pangalang pantangi. Pangalawa, pangalang pambalana. Gawain. Tukuyin ang uri ng pangalan. Number 1. Alin sa sumusunod na pangalan ang tumutukoy sa ngalan ng tao? A. Bahay. B. Juan. C. Gulay. Ang sagot, B. Juan. Number 2. Anong uri ng pangalan ang Quintin? A. Pantangi, B. Pambalana, o C. Pangungusap? Ang sagot, A. Pantangi. Three. Tukuyin kung alin ang pangalang pantangi. A. Ate, B. Maria, C. Kuya. Ang sagot, B. Maria. Number 4. Alin sa sumusunod na pangalan ang pambalana? A. Aklat, B. Carmen, C. Cebu. Ang sagot, A. Aklat. Number 5. Anong uri ng pangalan ang Cebu? A. Pantangi,
B. Pambalana o C. Wala sa nabanggit? Ang sagot, A. Pantangi. Sumulat ng 5 halimbawa ng pangalan. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 2, Quarter 1, Lesson 2, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga tunog ng alpabetong Filipino, Q, V, X, and Z. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Una, natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino, Q, V, X, and Z. Pangalawa, nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig, Q, V, X, and Z. Pangatlo, natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. Pang-apat, nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sarili at pamilya. Panglima, natutukoy ang pangalang pantangi at pambalana. Pang-anim, natutukoy ang mga salitang pantukoy sa ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Ang mga, si, sina. Mga bata, tayo muna ay aawit. Panoorin ang video. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang pamagat ng awit? Pangalawa, ang mga salitang Carlos, Felicia, Juan at Quintin ay anong uri ng pangalan? Pangatlo, ang palengke, manok at baka ay anong uri ng pangalan? Pang-apat, dapat ba nating tularan ang mga tauhan sa kwento? Sa uri ng pagkain na kanilang binibili sa pamilihan? At panglima, bakit mahalaga ang pangangalaga sa ating sarili? Sa kwentong napakinggan, ang buhay sa probinsya, may mga nabanggit ng halimbawa ng pangalan na nagsisimula sa letrang Q, V, X at Z. Tukuyin ang mga salitang ito. Mga bata, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pangalan. Bago tayo magpatuloy, balikan natin ang ating kwento kahapon tungkol sa magkakapatid. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang pamagat ng kwentong ating binasa kahapon? Sagot, ang pamagat ay gawain sa probinsya. Pangalawa, sino-sino ang magkakapatid?
Ang sagot, sina Carlos, Felicia, Juan at Nina. Pangatlo, saan sila nakatira? Ang sagot, nakatira sila sa Carmen, Cebu, sa isang bahay na napaliligiran ng malawak na bukirin. Pang-apat, ano ang masasabi ninyo sa magkakapatid? Ang sagot, sila ay masipag at mapagmalasakit, nagtutulungan sa gawaing bahay, naglilinis, nag-aalaga sa sarili, gaya ng pagligo, pagkain ng masusustansya, at nagpapakita ng disiplina sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Panglima, dapat ba natin silang tularan? Ang sagot, oo, dahil sa kanilang magandang halimbawa ng kooperasyon, responsibilidad at pag-aalaga sa sarili at sa kapwa. Karapat-dapat silang gawing inspirasyon ng bawat isa. Sa kwentong napakinggan, ang buhay sa probinsya, may mga nabanggit na halimbawa ng pangalan na nagsisimula sa letrang Q, V, X at Z. Tukuyin ang mga salitang ito. Narito ang mga pangalang nabanggit sa kwento na nagsisimula sa letrang Q, V, X at Z. Q, Quintin. V, violin. X, xylophone, at Z, zoo. Sagutin ang mga tanong. Una, mula sa ating kwento kahapon, ano-anong mga salita ang nagsisimula sa letrang Q, V, X at Z? Sagot, Q, Quintin. V, violin, X, xylophone, at Z, zoo. Pangalawa, magbigay ng iba pang halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa Q, V, X, at Z. Sagot, Q, Quezon City, isang lungsod sa Pilipinas. V, video. Video, pelikulang pinapanood sa TV o computer. X, X-ray, larawan mula sa ospital para makita ang loob ng katawan. Z, zebra, hayop na may puti at itim na guhit. Pangalawa, magbigay ng iba pang halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa Q, V, X at Z. Sagot, Q, Quezon City, isang lungsod sa Pilipinas. V, video. Video, pelikulang pinapanood sa TV o computer. X, X-ray, larawan mula sa ospital para makita ang loob ng katawan. Z, zebra, hayop na may puti at itim na guhit. Malaking titik Q, maliit na titik Q. Tunog, Q, Q. Q, Q. Malaking titik V, maliit na titik V. Tunog, V, V. V, V. Malaking titik X, maliit na titik X. Tunog, X, X. X, X.
Malaking titik Z, maliit na titik Z. Tunog Z. 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 Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Number 1. Sa isang maliit na bayan ng Carmen sa Cebu, masayang naninirahan ang magkakapatid na sina Carlos, Felicia, Juan, Nina at Quintin. Ang salitang may salungguhit ay sina. Sina. Number 2. Nagwawali sa bakuran si Nina. Ang salitang may salungguhit ay si. Si. Number 3. Kumusta, Juan? Sariwang-sariwa ang mga paninda mo ngayon. Ang salitang may salungguhit ay ang mga. Ang mga. Number 4. Gawa sa kahoy at kawayan ang kanilang bahay. Ang salitang may salungguhit ay ang. Ang. Sagutin ang mga tanong. 1. Ano-ano ang mga salitang naka-highlight o nakapula? Ang sagot, sina, si, ang mga. Pangalawa, ano ang pantukoy? Ang pantukoy ay mga salitang ginagamit sa unahan ng pangalan upang tukuyin o iling ito sa iba pang salita sa pangungusap. Sa grade 2, kilalanin natin ang mga pangunahing pantukoy. Ang pantukoy sa karaniwang ngalan, pambalana. Halimbawa, ang libro, ang aso, ang bahay. Si, sina. Si, sina. Pantukoy sa pangalan ng tao, pantangi. Halimbawa, si Maria, sina Juan at Ana. Nang, nila, ni. Nang, nila, ni. Pantukoy na nagpapakita ng pag-aari o bilang layon ng pangungusap. Halimbawa, laruan ng bata, aklat ni Pedro, bola nila. Sa, kay, kina. Sa, kay, kina. Pantukoy na nagpapakita ng lugar, oras o direksyon, o pagtukoy sa taong pinag-uusapan. Halimbawa, pumunta sa paaralan, regalo kay tito, liham kina lola at lolo. Mga pantukoy na nagpaparami o plural sa Ingles. Halimbawa, mga aklat, mga kaibigan, mga bulaklak. Mga halimbawa, si Quintin ay bunso sa magkakapatid. Sina Quintin at Felicia ay magkapatid. Ang prutas ay maganda sa ating kalusugan. Ang mga prutas at gulay ay masustansya. Lagyan ng pantukoy na si at sina, ang at ang mga ang sumusunod na pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Numbers 1 to 3.
4, and 5. Number 1. C. Si Felicia ay kapatid ni Quintin. Number 2. Sina Carlos, Felicia, at Quintin ay magkakapatid. Number 3. Ang mga prutas at gulay ay mabuti sa katawan. Number 4. Ang naglalaro ng violin at xylophone. Number 5. Si Carlos ay nagpapakain ng kanilang mga alagang hayop. Gamitin ang pantukoy na si, sina, ang mga sa bawat patlang. Narito ang numbers 1 to 5. Sagutan natin. Number 1. Sina Quintin at Rina ay magkapatid. Number 2. Si Rina ay mabait. Number 3. Ang manok at kalapati ay nasa kulungan. Number 4. Sina Quintin, Carlos at Felisa ay nagtitinda ng gulay. Number 5. Si Rina ay tumutulong sa paglilinis ng bahay. Gawain bilang isa. Lagyan ng masayang muka ang patlang kung tama ang pangungusap at malungkot na muka kung ito ay mali. Narito ang numbers 1 to 5. Sagutan natin. Number 1. Si Carlos ay masisipag na bata. Ang tamang sagot, malungkot na mukha. Dapat ay sina. Number 2. Ang manok at baka ay alaga ng magkakapatid. Ang tamang sagot, malungkot. Dapat ay ang mga. Number 3. Ang prutas at gulay ay mahalaga sa ating kalusugan. Ang tamang sagot, malungkot na muka. Dapat ay ang mga. Number 4. Ang Cebu ay pangalang pantangi. Ang sagot, masayang muka. Number 5. Ang baka ay pangalang pambalana. Ang sagot, masayang muka. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa inyong kwaderno. Number 1. Ano ang pangalan? Number 2. Ano-ano ang dalawang uri ng pangalan? Number 3. Ano-ano ang mga salitang pantukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari? Gawain. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangalan ay pantangi o pambalana. Isulat ang sagot sa patlang. Narito ang numbers 1 to 5.
Sagutan natin. Number 1, Jose Rizal. Ang sagot, Pantangi. Number 2, Aklat. Ang sagot, Pambalana. Number 3, Ginang Reyes. Ang sagot, Pantangi. Number 4, Kapatid. Ang sagot, Pambalana. At number 5, Pisara. Ang sagot, Pambalana. Sumulat ng 5 halimbawa ng pangalang Pantangi at 5 pangalang Pambalana. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum Filipino, Grade 2, Quarter 1, Lesson 2, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga salitang may diptongo. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga salitang may diptongo. Pangalawa, natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. Pangatlo, natutukoy ang sight words na kabilang sa Filipino. Pang-apat, natutukoy ang tiyak at di-tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At pang-5, natutukoy ang mga salitang pang-ugnay sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Gaya ng o, at. Tingnang mabuti ang larawan. Mga bata, sa palagay ninyo, tungkol saan ang kwentong inyong maririnig sa araw na ito? Pipoy, gulay. Pipoy, gulay. Ano ang masasabi ninyo sa dulo ng bawat salita? Ano ang tawag sa kanila? Sila ay halimbawa ng diptongo. Balikan natin muli ang ating maikling kwento. Meron pa bang salita sa kwento na may diptongo? Magbigay pa ng mga halimbawa ng mga salitang may diptongo. Narito ang ilang salita na may diptongo. Bahay, bahay, 2 pantig. Diptongo, ay. Buhay, buhay, 2 pantig. Diptongo, ay. Aliw, aliw, 2 pantig. Diptongo, iw. Daing, daing, 2 pantig. Diptongo, ay. Araw, araw, 2 pantig.
Diptongo, aw. Kahoy, kahoy. Dalawang pantig. Diptongo, oy. Araw, araw. Dalawang pantig. Diptongo, aw. Kahoy, kahoy. Dalawang pantig. Diptongo, oy. Basahin at suriin ang mga salita. Ano ang kanilang pagkakapareho? Mga salita na galing sa kwento. Kaharian, kahalagahan. Pagkain, hardin. Subukan, matatagpuan. Ang mga salita ay magkasing, tunog o magkatugma. Ulitin natin, ang mga salita ay magkasing tunog o magkatugma. Magbigay pa ng halimbawa ng mga salitang magkatugma. Narito ang ilan sa mga salita na magkatugma. Bata, lata. Gabi, tabi. Aso, baso. Bahay, tunay. Gulo, tulo. Mga bata, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaralan ngayong araw, alamin muna natin ang tunog ng mga letrang C, F, J at N. Malaking titik C, maliit na titik C. Tunog K, K. C, C. Malaking titik F, maliit na titik F. Tunog F, F. Malaking titik J, maliit na titik J. Tunog J, J. J, J. Malaking N, maliit na N. Tunog Ny, Ny. N, N. Basahin ang mga salita at gamitin ito sa pangungusap. Luningning, barangay, candy, tsokolate, prutas, gulay, halaman, bahay, dahon, kaharian. Narito ang tig-isang simpleng pangungusap para sa bawat salita. Number 1. Si Luningning ay naglaro sa parke kasama ang kanyang kaibigan. Number 2. Nalinis ni Ana ang bakuran ng kanilang barangay kahapon. Number 3. Masarap kumain ng candy kapag may kaarawan. Number 4. Nakatikim si Pedro ng tsokolate mula sa tindahan. Number 5, kumain sila ng sariwang prutas pagkatapos ng tanghalian. Number 6, nagluluto si nanay ng gulay para sa hapunan. Number 7, inaalagaan ni Lolo
ang bagong tanim na halaman sa hardin. Number 8, malinis at maayos ang pintuan ng aming bahay. Number 9, nahulog ang tuyong dahon mula sa puno. At number 10, napanaginipan ni Carlo na siya'y hari sa isang kaharian. Magbigay pa ng halimbawa ng mga pangalan. Ang pangalan ay meron ding kasarian. Ang mga kasarian ng pangalan ay ang sumusunod: panlalaki, pambabae, di tiyak at walang kasarian. Isa-isahin natin. Panlalaki, tumutukoy sa lalaki. Lalaki, ama, kuya, hari, at prinsipe. Pambabae, tumutukoy sa babae. Babae, ina, ate, reyna, prinsesa. Di tiyak, hindi tiyak kung lalaki o babae. Bata, doktor, guro, kaibigan, mang-aawit. Walang kasarian, mga bagay, lugar, hayop o pangyayari. Bahay, puno, kotse, paaralan, saging. Panoorin ang video at pagkatapos ay may mga tanong tungkol sa napanood na video. Base sa napanood na video, ano-ano ang 4 na kasarian ng pangalan? Magbigay ng halimbawa ng kasariang panlalaki, pambabae, tiyak at di tiyak. Ibigay ang kasarian ng mga sumusunod: kuya, ninong, lapis, ate, pulis. Pisara, hari, guro, ninang, bunso. Pangkatang gawain. Unang pangkat, magbigay ng 5 halimbawa ng salitang may kasariang panlalaki. Ikalawang pangkat, magbigay ng 5 halimbawa ng salitang may kasariang pambabae. Panoorin ang video at pagkatapos ay may mga tanong tungkol sa napanood na video. Ano ang mga kayarian ng pangalan? Tungkol saan ang inyong napanood? Ano-ano ang kayarian ng pangalan ayon sa inyong napanood? Payak, binubuo ng iisang salitang ugat, walang panlapi, walang pag-uulit. Halimbawa, bata, bahay, bulaklak. May lapi, binubuo ng salitang ugat at isang o higit pang panlapi. Unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan. Halimbawa, magluluto, mag plus luto. Magkapatid, mag plus kapatid. Kabilang, ka plus bilang. Inuulit, binubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng salitang ugat, buo o bahagi. Halimbawa, bata-bata,
paglalarawan sa maraming bata o maliit na bata. Araw-araw, paglalarawan sa araw-araw na pangyayari. Tula-tula, uri ng tula. Tambalan, binubuo sa pamamagitan ng pagdudugtong o pagsasama ng dalawa o higit pa, magkaibang salitang ugat. Halimbawa, bahay, kubo, bahay plus kubo. Punong kahoy, puno plus kahoy. Araw-gabi, araw plus gabi. Ilaw trapiko, ilaw plus trapiko. Silangan-kanluran, silangan plus kanluran. Gawain bilang isa. Ating alamin kung ano-ano ang mga kayarian ng pangalan ng sumusunod na salita. Bilis, laro, inom, naglaro, kain, linis, masayahin. Sagutan natin. Bilis, payak. Laro, payak. Inom, payak. Naglaro, may lapi. Kain, payak. Linis, payak. Masayahin, may lapi. Sabihin kung ang sumusunod na salita ay payak o may lapi. Narito ang numbers 1 to 5. Sagutan natin. Number 1, masusustansya. Sagot, may lapi. Number 2, lapis. Sagot, payak. Number 3, kapatagan. Ang sagot, may lapi. Number 4, gulay. Ang sagot, payak. Number 5, kaharian. Ang sagot, may lapi. Pangkatang gawain. Unang pangkat, gumuhit ng 5 salitang may kayariang payak. Halimbawa, babae. Ikalawang pangkat, sumulat ng 5 salita na may kayariang payak. Ikatlong pangkat, sumulat ng 5 salitang may kayariang may lapi. Ikaapat na pangkat, gumuhit ng 2 larawan ng salitang may lapi. Sagutin ang mga tanong. Alin sa 2 pagkain, candy o tsokolate, ang gustong kainin ni Pipoy? Anong 2 salita ang nagsisilbing pang-ugnay upang pagdugtungin ang 2 o higit pang salita o parirala? Ano-ano ang kasarian ng pangalan? Ang 4 na kasarian ng pangalan ay ang sumusunod: panlalaki, pambabae, di tiyak at walang kasarian. Gawain, sagutan ang puwang ng tamang pang-ugnay at oo. Number 1, mahilig akong magbasa at magsulat.
Number 2, mag-aaral ako mamaya o matutulog na lang. Number 3, gusto ko ng prutas at gulay. Number 4, mahilig akong kumain at mag-ensayo. Number 5, gusto mo bang manood ng pelikula o pumunta na lang sa parke? Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang pang-ugnay na o at at. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 2, Quarter 1, Lesson 2, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga salitang may diptongo. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Natutukoy ang mga salitang may diptongo. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. Nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sarili at pamilya. Natutukoy ang tiyak at di-tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Natutukoy ang mga salitang pang-ugnay sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari, o at-at. Kahapon ay tinalakay natin ang mga kasarian ng pangalan katulad ng pambabae at panlalaki. Halimbawa, nanay, tatay, ate, kuya, tita at tito. Ang mga salitang nanay, ate at tita ay halimbawa ng pangalang may kasariang pambabae, samantalang ang tatay, kuya at tito ay halimbawa ng mga pangalan ng tao na may kasariang panlalaki. Ang salitang bata ay may kasariang di-tiyak. May iba pang halimbawa ng pangalang may kasariang di-tiyak. Kaibigan, guro, kaklase, pulis, kaibigan, kalaro. Magbigay pa ng mga halimbawa ng mga pangalan na may di-tiyak na kasarian. Tingnan naman ang mga sumusunod na salita: prutas, gulay, kaharian, candy, tsokolate. Sila ay halimbawa ng mga pangalan na walang buhay. Sila ay ang halimbawa ng pangalan na walang kasarian. Lagyan ng check ang mga larawan na walang kasarian. Sagutan natin. Narito ang mga item na walang kasarian. Number 2, mga libro. Number 3, lapis. At number 5, manok. Samantalang ang number 1 at 4 naman ay mga babae. Ibig sabihin, sila ay may kasarian.
Kahapon ay napag-aralan natin ang dalawang kayarian ng pangalan, ang payak at may lapi. Mga bata, bilang balik-aral, tukuyin nga muli kung ang sumusunod na salita ay payak o may lapi. Pumalakpak ng 1 beses kung ito ay payak at 2 beses naman kung may lapi. Sagutan natin. Number 1, lolo. Ang sagot. Number 2, isda. Ang sagot. Number 3, kaharian. Ang sagot. Number 4, pamilya. Ang sagot. Number 5, palayan. Ang sagot. Basahin ang sumusunod na salita. Araw-araw, gabi-gabi, alon-alon, sino-sino. Ang mga sumusunod na salita ay mga halimbawa ng pangalang may kayariang inuulit. Mga halimbawa pa ng mga salitang inuulit. Agad-agad, gabi-gabi, puting-puti. Basahin ang mga salita at pansinin ang kanilang pagkakapareho. Magaling! Ngayon naman ay basahin ang mga sumusunod na salita. Bahay kubo, silid-aralan, palo-sebo, bahag-hari, silid-aklatan. Ano ang napapansin ninyo sa mga salitang nakasulat? Sila ay binubuo ng 2 salita. Ang tawag sa kanila ay tambalang salita. Sila ay binubuo ng 2 magkaibang salita. Magbigay nga kayo ng sarili ninyong halimbawa at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, si Luningning ay nakatira sa kanilang bahay kubo malapit sa hardin. Alin sa pangungusap ang tambalang salita? Ang sagot, bahay kubo. Bahay kubo. Tingnan ang mga salitang nasa kahon. Isulat kung ito ay tambalang salita o inuulit na salita. Araw-araw. Ang sagot, inuulit na salita. Puting-puti. Ang sagot, inuulit na salita. Sebo-sebo. Ang sagot, inuulit na salita. Lagi-lagi. Ang sagot, inuulit na salita. Silid-aralan. Ang sagot, tambalang salita. Pabago-bago. Ang sagot, inuulit na salita. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Number 1. Napansin ni Luningning na ang batang daga ay kumakain ng candy at tsokolate. Salitang nakapula, at. Number 2. Sina Luningning at Pipoy ay madalas pumunta sa hardin. Salitang nakapula, at.
Number 3. Ano ang masasabi mo kay Luningning? Mabait o masungit? Ang salitang nakapula o. Paano pinagdugtong ang salita o mga salita sa pangungusap? Gumagamit ng pang-ugnay na at o sa mga pangungusap. Gawain bilang 2. Iguhit ang masayang mukha kung ang sumusunod na salita ay may kasariang tiyak at malungkot na mukha kung ang salita ay may kasariang di tiyak. Narito ang numbers 1 to 5. Sagutan natin. Number 1, guro. Ang sagot, malungkot na muka. Number 2, artista. Ang sagot, malungkot na muka. Number 3, sapatos. Ang sagot, malungkot na muka. Number 4, papel. Ang sagot, malungkot na muka. Number 5, bata. Ang sagot, malungkot na muka. Gawain bilang 3. Isulat ang I kung ang mga salita ay inuulit at T kung ito ay tambalan sa patlang. Number 1, sabi-sabi. Ang sagot, number 1, sabi-sabi. Ang sagot, I. Number 2, kapitbahay. Ang sagot, T. Number 3, anak pawis. Ang sagot, T. Number 4, kitang-kita. Ang sagot, I. Number 5, litong-lito. Ang sagot, I. Gawain bilang 4. Gamitin ang mga pang-ugnay na at o sa mga pares ng salita sa ibaba. Narito ang numbers 1 to 5. Sagutan natin. Number 1, kutsara at tinidor. Number 2, sapatos at medyas. Number 3, manok at itlog. Number 4, mabait o masungit. Number 5, malayo o malapit. Gawain bilang 1. Lagyan ng check kung ang mga salita ay diptongo at X naman kung hindi. Narito ang numbers 1 to 5. Sagutan natin. Number 1, bahay. Sagot, check. Number 2, anay. Sagot, check. Number 3, aliw. Sagot, check. Number 4, baso. Sagot, X. Number 5, salamin. Sagot, X. Gawain bilang 2. Sabihin kung ang sumusunod ay pangalan ng tao, hayop, bagay, pook o lugar at pangyayari.
Sagutan natin. Number 1, tatay. Ang sagot, sagutan natin. Number 1, tatay. Ang sagot, tao. Number 2, kaarawan. Ang sagot, pangyayari. Number 3, aso. Ang sagot, hayop. Number 4, Marikina. Ang sagot, lugar. Number 5, pisara. Ang sagot, bagay. Gawain bilang isa. Ibigay ang mga kasarian ng sumusunod na pangalan. Isulat ang letrang L kung panglalaki, B kung pambabae, D kung di tiyak, at WK kung walang kasarian. Narito ang numbers 1 to 5. Sagutan natin. Number 1, Rico. Ang sagot, L, lalaki. Number 2, Lola. Ang sagot, B, babae. Number 3, upuan. Ang sagot, WK o walang kasarian. Number 4, bata. Ang sagot, DT, di tiyak. Number 5, nanay. Ang sagot, B, babae. Gawain bilang 2. Isulat sa patlang ang titik P kung ang kayarian ng pangalan ay payak. M kung ito ay may lapi. I kung ito ay inuulit. At T kung ito ay tambalan. Narito ang numbers 1 to 5. Sagutan natin. Number 1, bungang kahoy. Ang sagot, T. Number 2, paaralan. Ang sagot, M. Number 3, bagay-bagay. Ang sagot, I. Number 4, hanap buhay. Ang sagot, T. Number 5, panahon. Ang sagot, P. Magsulat ng 5 halimbawa ng pangalan at sabihin ang kasarian nito kung ito ay panlalaki, pambabae, tiyak o di tiyak. Iguhit ang bilog kung ang pangungusap ay tama at parisukat naman kung mali. Number 1. Ang mga kasarian ng pangalan ay pambabae o panlalaki. Ang sagot, parisukat. Number 2. Ang salitang pulis ay di tiyak na kasarian. Ang sagot, bilog. Number 3. Ang salitang aklat ay pangalan ng bagay. Ang sagot, bilog. Number 4. Ang Cebu ay halimbawa ng pangalan ng lugar. Ang sagot, bilog. Number 5, ang kahon at dahon ay mga salitang magkatugma.
Ang sagot, bilog. Magbigay ng 5 salitang magkatugma. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.